Muli magandang gabi po sa lahat. Meron tayong mga bisita sa ating bikaryato. May meeting kasi pagkatapos ang mga vicariate youth ng vicariate natin na tinatawag natin Holy Family. So welcome sa mga kabataan nandito. Meron silang meeting with Father Jess Madrid pagkatapos. So salamat at welcome. At ugmang-ugma naman yung ating pagbasa sa ating ebanghelyo ngayon. Nung panahon ni San Francisco, ni Assisi, di ba sa Assisi, may mga pumunta kay St. Francis, sabi namin, gusto namin kayo pagmasdan kung paano kayo nangangaral, kung paano kayo nagtuturo. No? So sumama yung mga taong yun, pumayag naman si St. Francis, no? Sinabi niya, sige, sumama kayo, makisa kayo. No? So umikot siya, buong maghapon, at pagkatapos bumalik. No? At nagtanong yung mga tao, kala ko ba mangangaral kayo? Wala naman kayong isang salitang sinabi. Hindi naman kayo nagturo. Sabi niya, ito ang sabi ni San Francisco, teach. If necessary, use words. Because actions speak louder than words. Sabi ni Pope Paul VI, sabi ni Pope Paul VI, sabi niya, the present generation listen more to witnesses than to teachers. Totoo ba o hindi? Ano sa palagay niyo? Napakahalaga ng magandang halimbawa. Madali magsalita madali magturo Pero pag hindi naman nakikita sa gawa, kaya counterproductive yung pagtuturo. Kaya salamat sa Diyos sa mga naging modelo natin. Ito yung topic ng kabataan mamaya. Si Jesus, modelo ng kabataan. Yun ang pag-uusapan nila mamaya. I think anybody is welcome to listen. But anyway, napakahalaga ng ganitong klaseng mga pagsasaksi sapagkat dito tayo natututo. Kaya salamat sa mga tao naging magandang halimbawa sa atin, naging guro natin, nagturo sila at naging magandang halimbawa. Kaya tayo nandito. We need more witnesses, we need more teachers, not just by words, but by concrete example. Salamat sa Diyos. So we talk of models. Sino mga modelo natin who has helped us, who has brought us here now. We thank God for mga magulang natin na maging magandang halimbawa. We thank God for the teachers. We thank God for some leaders who has inspired us. Salamat sa Diyos. At hindi mga inspirasyon na mga artista na hindi man natin kakilala, alam natin buhay artista lang, kilalanin natin. Sana, hindi lang mga sports athlete na mga model natin. It's important, but we get to know real life examples. Mga tao na kakilala natin, hindi naman perpekto. Hindi naman perpekto kasi minsan, sasabihin ko sa inyo, sino mga modelo ninyo? Naku, wala akong modelo kasi gusto natin modelo na perpekto. Wala naman perpekto Lahat tayo nagsusumikap na maging mabuting halimbawa. People na marupok, may kahinaan, na kaya natin na iparis yung ating buhay sa kanila. Sapagkat tao rin, pareho tayo. Nagkakamali, bumabangon sa pagkakamali. Kaya salamat sa mga mabubuting halimbawa natin. Mga santo, mga bayani, and most importantly, ang ating Panginoon. The perfect model, the perfect model. At dahil dito, napakalakas ng kanyang paghalimbawa, tapos nagtuturo pa siya, kaya tunay na nagpapasalamat tayo sa halimbawang ito. Patuloy natin ulit ipagdasal yung mga modelo natin sa buhay natin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito na maalala. At dahil doon, because of that it is reminder, bawat isa sa atin modelo. Kasi nakikita tayo Kung nakaupo tayo dito, pag ganyan pa antok-antok, diba? Nakikita ng katabi nyo yan, Hindi nagiging mabuting halimbawa. Pag tayo attentive, tayo naghahanda sa misa o sa lahat ng ginagawa natin, nakikita ng ibang tao So whether you like it or not, nagiging testigo tayo para sa Panginoon
or against. That is why it is very, very important na makilala na maging mabuting halimbawa. Salamat sa Diyos sa linggo na to kung saan we celebrate pro-life. No? Pro-life. Hindi lang sa against abortion. No? It is not pro-choice, but life. No? We pray for life. We pray for anti-abortion. We pray for the importance of life. Kung gaano kahalaga ang buhay. We pray for this gift of life na hindi natin kinikitil. We thank God as we remember all those who are contemplating abortion or they're having difficulties. They do not want to continue living, so we pray for life. And we thank God for the gift of life. We also thank God for the Bible Sunday, how important the Word of God is. Nabanggit natin kanina, ignorance of Scripture is ignorance of God. Kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos at paano natin ito pinapalaganap. Yung ating mga text, no? Mga kwento, itong pagkwentuhan natin, ito ay salita ng Diyos. Pag-usapan natin, masanay tayo, ito maging topic natin at hindi kung ano-anong mga walang kabuluhan na kwentuhan. Isama natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos, maipasok ang salita ng Diyos sa kung iba-ibang klase pamamaraan. Salamat sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa salita ng buhay na binigay para sa atin. Salamat sa Diyos.